Additional benefits for teachers, isinusulong. Ang kagawaran. Magandang araw po mga kaguro. Additional benefits for teachers, isinusulong. Ang kagawaran ng edukasyon, DepEd, ay gumagawa ng mga makabuluhang hakbang upang isulong ang mga karagdagang benepisyo para sa mga guro. Ang hakbang na ito ay kasunod ng panukalang batas na naglalayong itaas ang buwanang sweldo ng mga guro sa 50,000 pesos. Ang panukalang batas na iniharap ng Makabayan Bloc ay nagbunsod ng mga talakayan sa pagpapabuti ng pinansyal na kapakanan ng mga tagapagturo sa buong bansa. Binigyang diin ng tagapagsalita ng DepEd na si Michael Poa na ang departamento ay nagpasimula na ng pag-aaral sa World Bank upang tuklasin ang posibilidad ng pagtaas ng sweldo. Ang pag-aaral na ito ay hindi lamang nakatutok sa kung ang mga sweldo ay dapat itaas, ngunit naglalayon din na matukoy ang perpektong rate ng pagtaas sa mga darating na taon, kaugnay sa mga rate ng inflation. Noong 13 ng Pebrero, ipinakilala ng 3 miyembro ng Makabayan Bloc sa House of Representatives ang panukalang batas na naglalayong itaas ang panimulang sweldo ng mga guro sa pampublikong paaralan mula 27,000 pesos hanggang 50,000 pesos kada buwan. Ang mga may akda ng House Bill 9920, kasama sina Representatives Franz Castro, Arlene Broses, at Raul Manuel, ay nangangatwira na ang pagtaas na ito ay kinakailangan upang tulay ang agwat sa pagitan ng mga sweldo ng mga guro at ang halaga ng pamumuhay. Iminumungkahi nila na ang sweldo ng mga guro ay iakma taon-taon upang tumugma sa mga gastos sa pamumuhay. Ang pagtaas ng sweldo na ito ay naglalayong mabigyan ang mga guro ng kompensasyon na maihahambing sa mga tauhan ng pulisya at militar na nadobol ang sweldo noong termino ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nilalayon din ang panukalang batas na tugunan ang mga pagkakaibang itinampok ng Salary Standardization Law of 2019 na binatikos dahil sa hindi sapat na pagtugon sa agwat ng sahod sa pagitan ng iba't ibang antas ng mga empleyado ng gobyerno. Habang hindi nagkomento ang DepEd kung sinusuportahan ni Vice President at Concurrent Education Secretary Sara Duterte Carpio ang panukalang batas, tiniyak ni Poa na aktibong lalahok ang DepEd sa congressional deliberations at magsusulong para sa karagdagang benepisyo ng guro. Hinihintay ng kagawaran ang resulta ng pag-aaral ng World Bank na magsasabi sa kanilang paninindigan sa panukalang pagtaas ng sweldo. Mainit na tinanggap ng sektor ng edukasyon ang paghahain ng House Bill 9920 kasabay ng pag-aproba sa Senate Bill 2534 na naghahangad ng 100 pesos daily minimum wage increase para sa mga manggagawa sa pribadong sektor. Ang Education Workers Alliance for Greater and Equitable Salary ay tumitingin sa mga pag-unlad na ito bilang napapanahon dahil sa matinding pagbaba sa mga rate ng pagkonsumo ng sambahayan. Binibigyang diin ang grupo na ang kasalukuyang entry-level na sweldo at pang-araw-araw na minimum na sahod ay hindi nakakatugon sa inirerekomendang sahod sa pamumuhay ng pamilya na binibigyang diin ang pangangailangan para sa agarang aksyong pambatas upang mapabuti ang kalagayang pinansyal ng mga guro at kawani. Habang nagpapatuloy ang mga talakayan, nananatili ang pagtuon sa pagtiyak na ang mga guro ay makatanggap ng patas na kabayaran na nagpapakita ng kanilang napakahalagang kontribusyon sa edukasyon at lipunan. Kung meron man kayong mga komento tungkol sa mga isyong ito, maaari kayong magbigay ng mga reaksyon sa comment section na makikita sa ibaba ng bidyong ito. Maraming salamat, at kung ikaw ay interesado ng mga bidyong tulad nito, mangyaring suportahan ang channel na ito sa pamamagitan ng pagpindot ng like,
pag-share ng mga video at kung bago ka pa lang sa channel na ito, please subscribe sa channel na ito at pindutin ang notification bell at piliin ang all upang maabisuhan ka para sa mga paparating pang mga videos.